Good morning mga Mars and Pars. It's a busy day. Kay Maring Queenie, may dalawa tayong customer today. Yung nililisan ko last week, hindi pa yun siya tapos. So today, tatapusin ko at 11 o'clock to 1 o'clock. Meron akong another customer. Yung nilinisan ko din siya dati. So bali, naging regular customer ko na. Tumawag siya last week na gusto niya this week ay magpalinis. So, very busy day at the same time. It's quite sad kay si Pars natin. Naghihiwalay kami. Ito na ang matagal naming iniiwasan na magkahiwalay kaming tatlo. Pupunta siya ng Helsinki. Meron silang school doon. Bale, 8 weeks. At yung 8 weeks na yan, divide siya sa isang buwan. 2 linggo dito sa work. Tapos 2 linggo doon sa school. So, hanggang January yata yung school nila. So, ito ngayon. Today is aalis si Pars. At kami lang ni Mixo dito for how many days. At tahimik yung bahay namin dito at namimiss namin si Pars. At naiisip ko na yung pagod ko sa work, tapos ito sa bahay, at kay Mixo na kami lang dalawa. So yun yung magiging routine ko everyday. Kaya ito siya naka-impake na, ready na. Ayan yung mga gamit niya. Tapos ito, tubigan. Para pag nasa class, may tubig siya. Ayan, nag-impake na si Pars at ako ay ready na. Ito, maglilinis tayo ulit. Cleaning time again. Again. That's life. We need to continue this. Mikael, what's that? Ligpit-ligpit lang ako konti para mamayang hapon pagdating namin, hindi ko na kailangan magligpit-ligpit yung mga laruan ni Mixo. Diyan lang muna yan. Yung TV, kailangan na siguro i-off to kay aalis na din yan siya eh. Pero hindi sasakyan niya ang gagamitin. Susunduin siya dito ng ka-workmate niya na pupunta doon. Matagal na po yan siya na course. Dumating ako dito sa Finland 2016, ino-offer na yan sa kanila. Pinasok na talaga sila ng amo nila dyan sa class na yan or in-enroll. No choice na eh. Inaayawan niya ni Pars kay ito yung iniiwasan niya na maiwan ako dito mag-isa sa bahay. Tapos 5 days wala dito sa bahay. And then next week wala na naman. Uuwi lang dito sa weekend. Tapos Monday to Friday doon siya sa Helsinki. Yan o, naiiyak ako. Kasi hindi ako sanay na ganito. Matagal kami magkahiwalay na may work ako, may mix. So, yung daily routine ko na ako lang mag-isa. I'm not used to it. So, tingnan natin how it goes. Okay, alis na kami. Hey, Paise! Hei, murakka. Hei, murakka. See you when we see you. Se on kahva. You hug na, Isi. Hei, Hug na. hyvää poikapäivää. Ole äitille kiitti. Hindi niya pa naintindihan na alis yung tatay niya. Okay. Bye-bye. Huy. Ay, ito maghagdanan na naman siya. You careful. Hindi niya pa naintindihan na hindi niya makikita yung kanyang tatay. How many days? Kinausap naman siya ni Pars kagabi na aalis siya. Sabi niya lang, okay, pero wala pa yan. Hindi niya pa naintindihan na hindi uuwi. Mamaya niya pa yan or bukas niya ma-realize na yung tatay niya ay ilang araw nang di umuwi. So, hatid ko muna si Mixo at go back tayo dun sa ating customer.
Kakayod ng kakayod si Maring Ginoo. Ayan, hindi pa pala na empty lahat yung gamit dito. Akala ko ay empty na, hindi pa pala. Pero ang lilinisan ko ngayon ay itong ref. Yan, daran, yung ref. Lilinisan natin yan. Ayan, oh. Buti yung freezer, hindi masyadong madumi. Ito lang sa taas. Sayang ng ref kung hindi ito malinis. Ang mahal kaya nitong ref na to. Mas mahal pa to sa amin. Siguro mga 1,000 to. Ganito kay parang social din man yun. At the rest na gagawin ko dito, ito, pupunasan ko yan mamaya. Tapos, ito, ayan, tatanggalin ko yung mga dumi dyan. Pero doon muna ako mag-umpisa sa ref. At ito, lagyan ko ng Asan yung ilaw nito? Ay, yung ano niya, hindi masyadong madumi. Ang kanyang oil, lalagyan ko lang ito kay kailangan ko pa ibabad ng 1 oras. Ayan. Spray. Ito yung mas gusto ko kaysa yung una kong nabili na hindi bumubula. Ayan, oh. Ganyan siya. Ayan. Maganda to eh. Di gaya nung isa. Ay nako. Pangit. Bumubula kasi to. Gandahan lang dito sa oven na to kay hindi siya yung madumi ba na dumi talaga. Ito lang oh. Ayan. Yan lang. Ibabad ko lang yan ng 1 oras. And then, try natin mamaya kuskusin yan kung matanggal. Ayan. Ganyan lang. Off ko kay bata. Ano to? Hindi ko kasi familiar yung oven niya kung asan ang light. Iba siya doon sa amin. At para hindi siya mag-dry, lalagyan natin ng cling wrap yan. Maaga ako ngayon. Kay wala mang mag-pick up kay Mixo mamaya. Ang plan sana is 2:00 pa ako pupunta dito. Eh, naisip ni Pars, medyo mahabang-habang oras na naman yung aking lilinisin dito. So sabi niya, punta na lang ako dito ng 8:00 para ma-pick up ko ng tamang oras yung ating Mixo mamaya ng 4:00. May gagawin kasi dito mamaya eh. Yung cockroach spray, lahat ng mga kabinet i-sprayhan. So yun lang naman ang gusto ng owner na may tao dito pagdating ng mga maintenance guy mamaya. Madaming nagtatanong sa inyo kung hindi ba ako natakot na ako lang mag-isa. Kakamatay lang nung previous renter. Hindi naman po siya dito namatay. Sabi nung may-ari. I think sa hospital. Sa hospital siya namatay, hindi dito. Ayan. At hindi naman kasi uso dito sa kanila yung magmumumu or yung dalaw-dalaw ang patay. Yan. Hindi uso yan dito mga Mars. At hindi rin ako takot kay never ko pa naman yan na experience na ganyan. Uy, yung kakamatay lang ba? Mas natakot ako dyan sa atin sa Pinas. Pero dito wala. Coming pa naman ang Halloween. Eh, dito naman sa kanila, hindi sila nagsiselebrate ng Halloween talaga ba na pupunta ng sementeryo. Mas sineselebrate nila, nagpa-party. Ayan. So, tignan natin yan mamaya. Ayan o. Kung matanggal yan. Ginanyan ko siya para yung in-spray ko, hindi bababa. Okay. Gloves muna tayo. Kaya alam mo aking gloves. Medyo tight. Baliktad na ito. Tanggalin ko yung linisan natin ang ref.
Yung aking baon, yan, kay alas 11, doon naman ako sa kabilang customer. Pero babalik naman ako dito mamaya. Ayan. Ito yung mahihirapan ako ba? Nag-soft siya. Kaya yung nililinis ko siya. Hindi na siya nag-soft. Kailangan pala konti. Painitin siya ba? Kay grabe sobra nakatagal. Ang hirap ng kuskusin kahit ito. May ganito na ako. Yan. Iinit ko lang siya para mag-soft yung sa gilid niya. Mag-soft yung sa gilid. Tapos namaya dun naman sa kabila. Ayan. Umpisahan na natin. Wala kasi yung may-ari dito eh. Yung sa previous vlog ko, madaming nangangaway sa akin kay hindi ko naman daw pinapakita yung ginagawa ko eh. Andyan yung customer, hindi tayo pwede mag-vlog na nagtatrabaho kay oras ang binabayaran nila. Ngayon, wala man si customer, pero nagsabi na ako sa kanya na nag-vlog ako. Okay lang naman sa kanya, wala siyang problema, pero ayaw ko lang mag-vlog na andito yung may-ari. Punasan lang natin siya. Spray. Liit pa naman ang lababo niya dito. Yan. Babad ko lang to dun sa lababo niya. Nag-a-alarm yung ref pag matagal mabuksan. Malinis na ito mamaya pag dating ang may-ari. Oh, 2 hours na ako dito. At stop ko muna yung paglinis dito kay 10:30. Kailangan ko na naman bumiyahe doon sa isa kong customer. At least yung aking nagawa ngayon, ito second time ko na itong nilagyan ng ganyan ba? Yung panglinis talaga kay yung first hindi masyadong natanggal. Kaya ito, tinanggal ko ulit tapos nilagyan ko para yung panlinis niya ay mababad ng maayos ba. At dito naman, ayan, malinis na. Hindi na po siya gaya kanina. And then, pati dito, ayan. Tapos yung floor, mamaya na yung floor kay may papasok pa dito mamaya. Pag tapos na talaga ako, dyan ko na linisin yung floor. Kuha lang ako ng tubig kay water is life. Dito, mainom naman yung tubig. Walang problema kay isa lang naman ang source ng tubig dito. At ilang beses na ako uminom ng tubig. Wala naman nangyari sa akin. Tinanong ko din naman yung may-ari dito kung okay lang ba uminom ng tubig. Sabi niya, no problem daw. Kaya ayan, turn off ko muna yung light. We will back here. Babalik tayo dito mamaya. At dito sa kwarto, napunasan ko na yung dingding, pati yung gilid-gilid. Yung floor, last na ang floor. Yung ginawa ko kasi dito kanina, kailangan yan, lahat ng gilid, kailangan punasan kay grabe yung alikabok. May mga dumi talaga na hindi na kayang kuskusin. So, ang ano dyan, technique ay kailangan pinturahan ng may-ari. Hindi pa pala ito empty. Dami pala ito mga jacket-jacket pa. So, let's go. Yung aking dadalhin, yung aking ano lang, vacuum. Okay, meron man ako dun sa sasakyan mga ibang gamit ko. Bibili muna ako ng snack dito. Oh. Yan. Kotkan, laypa, koy. Koy ba pagkabasa niyan? Dito kasi rin masarap yung parang tinapay na may palaman ba.
Expuso. Ja. Yan. Ayun, ganito. Hindi na ako kuha niyan kasi may tubig naman ako. Ganyan, mga tinapay. Masarap lang dito kay fresh. Fresh from the oven. Oletko muuta? Eh, muuta. 1,80. Tuli ko. Joo, kiitos. Kiitos. Moikka. Kain mo na ako. Oras pa naman. O yan, mainit pa talaga siya. At yung cafeteria na yan or coffee shop, open lang from 6:30? From 6 AM to 1 PM. And then after that, close na sila. Kaya dumaan ako dito ng isang beses. Sabi ko, hala, crave ako ng ganito ba? Dumaan ako mga alas 4 na, ayun. Hanggang 1:00 lang pala sila ng hapon. Ito, yan. Kainin ko bago ako mag-start dun sa isa kong customer. So, pag tuloy-tuloy yung customer ko na ganito, ito yung magiging life ko. Punta sa kabila, punta dun, travel, drive dito, drive dun, yan ang house cleaning. Pero no problem sa sasakyan at kilometre, kay pwede man namin yan i-apply sa tax during end of the year. Ayan. So drive muna ako dun ha. Kaya may 25 minutes na lang ako. Another place, another customer. Ngayon yung aking gamit, dinive ko na dun sa harap ng pinto para isang balikan na lang ako ba. Hindi ako yung pabalik-balik kay malayo yung parking sa guest dito. Yun tapos yung aking lalakarin kay dun talaga sa dulo. Yun, na late na ako ng 1 minute. Kay kumain pa ako. Kain tayo, uy, kay na. Yan lang yung panlaban natin. Hindi pwedeng magpagutom kay magpagutom tayo, wala tayong energy. At sus, wala pa naman elevator dito. Yan yung aking kagamitan. Naliakyat ko muna dun kay doon tayo sa second floor. Tapos na si Maring Queenie dito sa isang customer. 2 hours lang ako dito sa kanya. Pag naglilinis ako dito sa isang customer ko ba, maliit lang siya na bahay. Wala ngang kwarto eh. May separate lang na kusina, toilet, and then yung kanyang bedroom and living room ay iisa lang. Kaya minsan pag naglilinis ako dito sa kanya, kailangan ko dahan-dahanin yung aking galaw. Kay kung bibilisan ko 1 oras, tapos na si Maring Queenie at yung kita ko lugi. So ang teknik mo dyan, dahan-dahan. Hindi pwede yung para kang robot na, alam mo yun, mabilisan dahil ikaw ang lugi. Pero kung malaki yung lilinisan, ayun, i-on mo yung pagiging robot. Pero pag ganyan lang, maliit lang talaga siya. I think 35 square meter. Maliit lang talaga to siya. Hindi siya gaano kalaki. Doon lang ako bumabawi sa shower room. Kay doon man ang medyo kailangan talaga todo linis. Pero when it comes sa kitchen, sa living room niya at yung tulugan, wala. Kay magmamap lang naman ako, vacuum, tapos punas, mga alikabok. Doon sa shower room niya, kailangan ko talaga i-brush yung toilet, lahat babasain ko talaga siya, in yung basang-basa. Hindi yung punasan mo lang. Kay kung punasan mo lang yung mga alikabok, hindi rin siya matatanggal. So ito, I'm done dito. Nakadalawang oras naman ako dyan. Every time na naglilinis ako dyan sa kanya, 2 hours talaga yan. Kaya yung galaw ni Maring Queenie, hindi ako na-stress sa pagod, na-stress ako kung na-stress ako sa oras. Kaya kung bilisan ko talaga, lugi. Biyahe pa lang, lugi na. At ito, balik tayo dun sa kabilang kabilang customer.
yung apartment kay hindi pa yun tapos. Meron pang oven doon and yung gilid-gilid at wall. Kailangan ko pa punasan yun. Sana nga'y matapos ko na yun para hindi na ako babalik doon. Pag tapos na ako, yung may-ari, tatawag na naman siya na pwede ba palinisan ko pa to. Ganyan. Kasi akala ko tapos na. Ngayong araw na to, sabi ko, okay. Matatapos ko na to ngayong araw. Pero nung pagpasok ko kanina, may mga gamit pa kay hindi daw natapos kahapon sa dami ng tinanggal doon at hindi daw magkasya sa sasakyan, sa truck na ginamit ng Goodwill at kailangan nilang gamitan ng ano ba yun? Hatiin yung bed kay sobra kalaki, hindi magkasya sa truck. So let's go. Inom muna ako ng tubig. Ay, nakalimutan ko uminom ng tubig. Kain po tayo. Live ni Maring Queenie at sa cleaner. Kain-kain. Ayan. Kain lang ako ng paunti-unti ba? Kahit hindi ako gutom. Ayaw ko paabutan yung tiyan ko talaga ng gutom. Ito. Kumain ako ng kamote. May itlog akong dala. Persimmon. Ano nga to siya sa English? Persimmon? Persimmon kasi ito sa amin. Busog na ako. Mamaya na lang kainin niyang prutas. Pag nagutom ako ba? Maya darating na yung mag-i-spray dito. Para daw sa mga cockroach or anything. Animals. Yung maliliit. Ang lamig sa labas ay +7 lang naman. Maaraw kasi eh. Kahit yung kamay ko, yung lalamig. Tapos na din si Maring Queenie. Ilang oras ba ako nag-work ngayon? Nag-start ako ng 8:30. So 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. So 7 and a half. Plus drive. Ganon. Finally, natapos din. But, I don't think so if tapos na yung customer natin dyan kay meron pa mang hindi nakuha na mga gamit. So, baka next week tumawag na naman yun siya na ipatapos sa akin talaga yung linis ba. Natapos ko naman lahat yung gawain doon. Ang hindi ko lang nagawa ay yung ilalim ng mga kabinet doon kay sinubukan kong hilahin yung iba. Ay, nako, ang bigat. Ayaw ko. Baka madakdak ang mattress natin. So, antayin ko na lang next week kung tatawag po siya sa akin. Magpapalinis dyan sa apartment na yan. Pero overall, tapos na ako. Sa bahay na kami at yung ating mixo bad mood kay wala yung tatay niya. Pagdating namin dyan sa aming yard, tuwang-tuwa siya kay ang carnivores andyan lang sa yard. Eikö? Ei. Oh, se on täynnä. Joo, mutta oli eilenkin täynnä ja se jäi täynnä.
owner. Ah, okay, sorry. Ja se laitetaan se toi laitaukseen. Okay. Aksen mä näin, se oli vielä... Niin ei tossa Ganun chismis niya. mitä toi Mitä? Jotto. Ai jaa. Mä näin ei oo mitään. No, ayun nga. Se oli vaan näin, kato. Se oli vaan näin äiti. So, kanina, happy pa siya. Nagpaalam sa tatay niya. Tapos tinanong niya, andyan na ba si Easy sa bahay? Sabi ko, wala man si Easy mo today. Kaya, andun sa Helsinki. Friday pa yun uuwi. Hindi yun uuwi ngayon, bukas. May mga ilang araw. Biglang umiyak. Daddy's boy talaga yan eh. Meron na kaming food. Nagluto ako kahapon ng fried rice. Kaya lang walang green peas. Pero masarap naman siya. At broccoli. Pakainin ko lang tong mixo natin. At ako ay magpapahinga. Masarap talaga ang fried rice. At hindi mo na kailangan na kung ano-ano kay may ano naman, may protein, may gulay. Nilagyan ko ng itlog at ground meat. Asa na yung mixo? Mixo? Mikael! Nagtago. Kaya napagalitan. Nag-ano ba naman siya dyan sa lamesa niya. Dito sa living room namin. Dyan. Yung bangko, nilagay niya dyan sa gitna ng lamesa. Tapos, tumayo pa siya. Sabi niya, Mama, look. Ay, Diyos ko, na high blood ang inahan. Kay, mahulog siya dito. Diyos ko. Simba ko, maano siya dyan. Yun, napagalitan. Pero hindi ko naman siya pinagalitan talaga na kung ano-ano pinagsabi ko. Nung makita ko siya na nagsayaw-sayaw sa taas ng bangko, sabi ko, ay! Umalis ka dyan. Umalis talaga siya sa harap ko. Biglang nagtago dun sa kwarto. Yan, nagpagawa ng juice, hindi naman ininom. Wala pala kaming gatas. Kailangan ko pala siya bilhan ng gatas for tomorrow morning. Ubos na yung kanyang juice. Kaya pa to isang linggo. Ay! Gusto ko lang dito sa juice na to kay makontrol mo yung tamis niya ba at hindi nga to siya masyadong tamis. Okay. Sukiriton pala to, yung walang sugar. Matamis lang siya na normal ba? Pero hindi yung may sugar. Bumisita si Bienan dito. Nagpaturo siya paano mag-login doon sa Gmail niya. Kaya lang, hindi rin ako marunong. Nakalimutan ko din yung password niya. So sabi ko sa kanya, i-message niya si Pars. Kaya naalala ko, si Pars ang naggawa ng Gmail niya ba? Tapos si Pars ang may alam ng password. Sabi ko, wala akong maalala na password kay nung time na ginawa namin yun, kami tatlo dito sa bahay. Pero ngayon, nakalimutan ko na kay 3 years ago man yata namin ginawa yung kanyang Gmail. Ngayon, di na ma-open. Baka maalala yun ni Pars kay siya man yung naggawa yan. Mikael! Ano na? Ano na pinaggagawa mo dyan? Napuno na naman yung aking kabinet. Are you okay? Yes. Ha? Do that again, ha? Come here. Come here, talk to me. Do that. Come here. Do that what you did earlier with the chair. Because it's not nice and it's quite dangerous. You will fall down. Okay? Ano? Sinigahan lang ako ng mata. Ikaw ha? Ano na naman tong padala ng mga magazine sa atin? Tokmani oh. Tokmani, swintaritiyat ko. Nagsige na lang manig birthday celebrationing. Tokmani para may bumili sa kanila. Hindi naman ako bumibili talaga ng mga gamit na hindi magamit. Uy. Halloween o 50% of Halloween kay tapos namang Halloween kaya bagsak presyo.
Wala naman ito mga... Ay, naalala ko na. Ito ang aking bibilhin. Box. Yan. Bili ako ng box. Kay, paglagyan ko ng mga basahan ko, yung sa panglinis ko ba, dyan ilagay sa, ano, sa storage. Hala. Nakasale yung mga animals. 13 euro na lang. Ito oh. Ito man yung gusto ni Mixo. Advent calendar. Ah, advent calendar. Hala, bilhan ko nga siya nito. Christmas calendar. Yung 25 days ba na from December 1 to December 24. Meron kang makukuha na lagayan. May makukuha ka dun sa calendar ba everyday. I-open nyo. Kung naalala nyo po yun, binilhan namin siya last year. Bilhan ko nga siya nitong dinosaur. Ayan, 3 years old. Sabi ko, hindi ako bibili, pero bibili na naman pala ako. Kung ano lang yung kailangan, kasi kailangan din naman namin siya bilhan yan. Pero at least merong dinosaur ba? Ay, naku, dinosaur. Kulang na lang to dinosaur na costume sa kanya. Bilhan ko nga yan, sabi. Regaluhan ko yan ng costume na dinosaur. Kaya, ang pinapabili niya na ngayon for Christmas gift daw ay yung dinosaur. Dinosaur na laruan, dinosaur na damit, dinosaur na bago. Naghanap pa siya, dinosaur daw na sapatos na yan. Diyos ko po, sa dinosaur na sapatos. Wala man, oy. Yun lang. Yung box at calendar ang aking bibilhin. Pero not today kay hindi na ako lalabas, uy. Ano oras na, oh? 6:30 na. Maya, maligo na ako. Nagbihis ako agad kanina pagdating namin kay... Grabe yung alikabok doon sa nilinisan ko, yung isa ba, yung sa isang regular ko na customer, tapos yung doon sa apartment na isa. Grabe mga alikabok doon kaya kanina pagpasok ko. Diretso, bihis, pero mamaya na ako maligo. Maaga pa, pero kami ni Mixo ay tatambay na doon sa bed. Kay Faguda ang Maringquini. Alas 8:30 pa lang ng gabi, pero kami ni Mixo ay hihiga na. Kahit mamaya na kami matulog. Kay Fagud talaga. Buti na lang talaga si Mixo nowadays, ngayon ay marunong na siya ba. Pag sinabi kong mag-change clothes na, pang tulog na damit, ayun. Maano naman siya. Nauutusan ko na magpalit ng damit. Yung pag-toothbrush lang, tapos maghilamos ng face at hugas ng kamay tuwing gabi. Ako pa din ang nagaano sa kanya. Pero yung mag-change ng pantulog, marunong na siya. Yan siya, oh. Nakapalit na ng pantulog. At dito lang kami sa bed para mga 9 o'clock patulogin na to. At ako ay kapag pahinga na din, kay wala man akong gagawin doon sa sofa, kay wala man si Pars. Ang lawak ng bed namin ngayon, ang laki, oh. Yung bed ni Mixo walang matutulog dyan, kay dito kami sa side ni Pars. Mag-aagawan kami nito sa amoy ng Pars natin, yung saunan niya. Ito din eh, kanina ko pa siya napansin, dito siya nakahiga kanina nung nanonood ng movie. Sabi ko, move ka doon. Kaya ako dito. Ano? Tinawagan namin kanina si Pars. Kaya ang isang bata umiiyak man. Na ano na siya, nahimas-himasan nung nakausap namin. Hindi niya pa talaga naintindihan na wala yung tatay niya dito at ilang araw namin di makasama. So, the same time, i-end ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. Siya po sa good night po sa inyong lahat.